Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:03 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Buong adlaw sa Lunes, Enero 26, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baklay kag karon sa aton mga pangulong dinala. Tribo sa Lugnon sa Ngaro National High School nangin kampiyon sa Dinagyang Tribes Competition. Tultugan Festival sang Maasin, 3-peat champion man sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Mayoray sa Treñas ginpasalamatan ang tanaan nga nagbuylog sa Dinagyang Festival 2026. Manaag Festival sang Anilaw nagdaog sa Illumination 2026. Tribo Pareanon ginkilalaman nga kampiyon sa sadsad sa Calle Real. Masobra 63,000 nagupod sa katapusan nga gabi sang Dinagyang Festival 2026. Manwa sang Maasin, wala klase subong adlaw sa tanan nga level. MS Asuka II nagbisita sa isla sang Boracay. Selebrasyon sa Dinagyang Festival nangin matawhay suno sa Iloilo City Police Office. Radyo Pilipinas Iloilo nagbuylog sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. Oras sa Radyo Pilipinas Philippine Standard Time, alas 8:06 sa aga kagkaron sa detalye sang mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tribo sa Lugnon sang Ngaro National High School kilala nga kampiyon sa Dinagyang Tribes Competition. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Giniadla nga kampiyon sa 2026 Dinagyang Tribes Competition ang tribo sa Lugnon sang Ngaro National High School. Nakuha man sa tribo ang Best in Choreography, Best in Production Design kag Best Musical Direction. Hindi na bago para sa tribo ang katalagaan sa Tribes Competition. Nanging kampiyon ang tribo sa Lugnon sa 2016, 2017 kag nanging first runner-up sa 2018. Nanging second prize winner man ang tribo sa Lugnon sa Aliwan Fiesta Grand National Dance Competition sa 2016 kag Grand Champion sa Aliwan Fiesta sa 2017. Nag-perform man ang tribo sa 118 Philippine Independence Day celebration sa New York City, USA, kag 50th Tinalak Festival sa Coronadal City sa 2016 kag nanging guest performer man ini sa Anshong Bodeogi Festival sa South Korea kag former Santa Teresa sa Auckland, New Zealand sa 2017. Samtang first runner-up naman ang tribo Paghidain kinakakuha sa Best in Performance, Best in Costume Design, Best in Discipline kag Best in Street Dance. Second runner-up ang tribo Panay kag third runner-up ang tribo Tagabaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Tutugan Festival sa Banwa Sang Maasin, 3-peat champion na sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si Miriam Grace Ereña. Sa ikatatlo nga tinion naging kampiyon sa kasadyahan sa Kabanwahanan ang Tutugan Festival sa Maasin, Iloilo. Ang Hall of Fame awardee ng Tutugan Festival na nakakuha sa Circular Creativity Award, Best in Street Dancing, Best Musical Director, Best in Costume, Best in Production Design, at Best in Music. Madumduman nga naging kampiyon man ang Tutugan sa 2024 kag 2025 nga kasadyahan sa Kabanwahanan kag 2025 Parada ng Kalayaan Festival. Samtang first runner-up naman sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2026 ang Kahilawayan Festival sa Santa Barbara nga nakakuha man sa Best in Choreography, Ingenuity Award, Best in Performance, People's Choice Award, kag Best Choreographer. Second runner-up naman ang Kasag Festival sa Banwa Sang Banate. Para sa Bagong Pilipinas, Miriam Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Bugos ang pagpasalamat ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa tanan nga nagbuylog agud mangin madinalagon ang selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026 sa iya mensahe sa awarding ceremony kagabi sa Iloilo Freedom Grandstand ginsiling sa alkalde nga ang 2026 edition amo ang isa sa pinakamadinalagon nga paghiwat sa Dinagyang Festival sa syudad. Iyagin pasalamatan ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated tanan nga tribo nga nagpasakop, dancers, production teams, kapulisan sa Iloilo City Government, volunteers, media, kag tanan nga nagbulig sa paghiwat sa Dinagyang Festival 2026. Suno sa iyang dinagyang para gid sa tanan gani ang pagbinuligay nagapakita sa mabaskog nga debosyon sa Ilonggos kay Senyor Santo Niño. Nagpasalig man ang Iloilo City Government sa nagdaog nga tribo sa Dinagyang Festival 2026 sang dugang nga premyo. Suno sa alkalde, ang grand champion nga tribo magabaton sa 10 million pesos nga balor sa mga proyekto para sa eskwelahan o kon infrastructure. Ang first runner-up naman magakuha sang 3 million pesos, ang second runner-up 2 million pesos, ang third runner-up may 1 million pesos. Samtang ang mga consolation prize winners naman magabaton sang 500,000 pesos nga balor sang proyekto. Ining inisyatibo kabayan sang padayon nga suporta sa Iloilo City Government sa edukasyon, kabataan kag mga komunidad nga ginahalinan sa mga tribo bilang pagkilala sa ilang dedikasyon kag kontribusyon sa dinagyang. Samtang ginakabigman sang alkalde nga isa kadako nga kadalagan ang Dinagyang Festival 2026 halin sa ginumpisahan sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang pagdumala sang selebrasyon. Sa awarding ceremony pa lang masobra 30,000 na katawo ang nagtampong. Alas 9 sang gabi, Enero 25 nakarecord naman ng PNP sang masobra 63,500 ka crowd. Halin sa nagkalain-lain aktibidad angot sa dinagyang sa palibot sang syudad sang Iloilo. Ginpasalamatan ni Mayor Treñas ang tanan nga sektor nga nagbulig sa madinalagon kag hilway nga pagpatigayon sang Dinagyang Festival 2026. Ginpahayag man sini nga ang dinagyang hindi lamang kadalagan sa mga tribo nga nagakompetensya kundi kadalagan sang bugos nga komunidad sang Iloilo City. Radyo Pilipinas News. Manaag Festival sang Anilaw Iloilo nagdaog man sa Illumination 2026. Manaag Festival hakot man sa special kag technical award. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Miriam Grace Areñata, Kampiyon sa Illumination 2026 ang Banaag Festival sa Banwa Sang Anilaw, Iloilo. Naghakot awards man ang Banaag Festival sa ibang pang technical kag special awards. Lakip diri ang Best in Performance, Best in Music, Best in Lighted Costume Design, Best in Lighted Production Design, Best in Lighting Festival, Best Musical Director, Best in Production Designer, Best in Costume Designer, kag Best in Light Designer. First runner-up ang Zamboanga Hermosa sa Zamboanga, second runner-up ang Puvurulan Afi sa Tugigaraw, kag third runner-up ang Pandang Gitab sa Oriental Mindoro. Samtang Best in Choreography kag Best in Choreographer naman ang Zamboanga Hermosa sa Zamboanga, kag nagdaog naman nga People's Choice Award kag Best in Street Dance Performance ang Pandang Gitab sa Oriental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, Miriam Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. nakuha naman sa tribo Parianon ang Best in Choreography, Best in Costume Design and Headdress, Best in Music kag ang dugang award nga Best Santo Niño Bearer.
Nakabato ng tribo Pareanon sang trophy kag cash prize. First runner-up naman ng tribo Mulave, Bunta Tala, kag second runner-up naman ng tribo Familia Sagasa. Samtang ginkilala naman nga People's Choice ang tribo kang Mulave, kag best in discipline naman ang tribo Aninipa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yara sa 63,500 katawo na record sa nagkalain-lain na aktibidad sa katapusan ng adlaw sang dinagyang festival sandig sa datos ng Iloilo City Police Office. Sa awarding ceremony sa Freedom Grandstand, naglabot sa masobra 30,000 katawo ang nagtambong. Ginakabig ni Mayor Raisa Treñas kag sang IFFI nga isa ka pamatuod sa mabaskog na suporta sa mga Ilonggo kapag bisita sa selebrasyon sa dinagyang festival. Ginpasalamatan naman sang lokal nga panguluhan ng mga law enforcement agencies, festival organizers, volunteers kag iban pa nga sektor nga nagbulig agud masiguro ang maninong, hilway kag organisado nga pagpatigayon sang aktibidad sa dinagyang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsama ng mga deboto ni Senyor Santo Niño sa San Jose Paris de Placer Church sa Iloilo City sa ginhiwat nga Grand Religious Sadsad. Ang mga deboto ni Senyor Santo Niño nagpadulong sa San Jose de Placer Church sa ginhiwat nga Grand Religious Sadsad sang Sabado sang gabi. Ginpakita sa mga deboto ang ila sini nga debosyon paagi sa pagpangamuyo, pagsinaot, kay pagpasalamat sa Santo Niño. Kabahin sang dinagyang Festival 2026 nakasentro ang sadsad sa pagpangamuyo at pagpasalamat sa madamo nga grasya nga nabaton sang mga Ilonggo. Subong nga tuig, may tema nga bugay sang Ginoo, bugal sa mga Ilonggo ang festival. Nangin malinong naman sa pangkabilugan ang paghiwat sang religious sadsad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginanunsyo ni Mayor Francisco Amboy sang Maasin, Iloilo nga suspendido ang klase karon nga adlaw Lunes, Enero 26. Inibilang pagkilala sa dedikasyon sa mga estudyante kag manunudlo sa bago lang natapos sa kasadyahan sa Kabanwanan 2026 sa diin ng Tultugan Festival ang Banwa liwat nga nakakuha sang kampyonato. Nagpasalamat naman ang alkalde sa publiko sa suporta samtang ginasaulog ang talento sang ila pamatanon kag ang maduagon nga kultura sang Banwa. Ininay katatlo nga sunod-sunod nga kadalagan sang Banwa sang Maasin sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kadungan sa pagbantay sa mga tumalanaw sa performances sa mga tribo sa Dinagyang Tribes Competition, nagpatigayon man sang deployment ang pila ka personnel sa City Social Welfare and Development Office paagi sa pagtukod sang CSWDO Help Desk. Ginpahayag ni Melanie Fusin sang CSWDO ang Help Desk nag-alalay sa mga kabataan, mga tumalambong, kag mga nagalain na pamatyagan, subong man pila ka mga bisita nga nagpadulong sa festival. Dugang panipusin ng Help Desk nagsugod sa tupang Enero 23 hasta sa Enero 26. Magluwas sa Help Desk sa Judging Area number 2, ginpahamtang man ini sa iban pa nga judging areas kasubong sa Iloilo Freedom Grandstand kag sa Iloilo Sports Complex. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Fluvial Parade nangin madinalagon man bilang isa sa mga aktibidad sa Dinagyang Festival. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa Naghiwat sa fluvial procession ang San Jose Parish Placer Biyernes sang hapon bilang kabahin sa selebrasyon sang kapistahan sang Senyor Santo Niño kag Dinagyang Festival 2026. Sakay ang imahe sang PRP Kalanggaman sang Philippine Coast Guard nga ginupdan sa mga kaparian sang Order of St. Augustine kag mga deboto. Ang fluvial tuigan na nga religious activity sang Dinagyang Festival. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. At bisita sa Boracay Island sa unang higayon ng MS Asuka II sang Enero 25. Suno kay Mr. Niven Makirang, officer in charge ng Port Cruise Ship Operation sa Aklan. Sakay isang barko ang 7 kagatos ka mga Japanese tourists. May gidhiwat man na plaque exchange sa nasambit nga barko sa tunga sang LGU kag Asuka Cruise. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nanging malinong kag matawhay sa pangkabilugan na natapos lang nga Dinagyang Festival ini ang suno sa Iloilo City Police Office pagi sa Task Group Dinagyang 2026 matapos makarecord sang 0 major incidents.
Yara tanan sa 7,579 ka mga police personnel ang ginpahamtang sa tanan nga mga programa kag mga aktibidad sa dinagyang festival sa diin mayara sing security forces sa mga key areas nga ginpahamtangan sang performance venues, food festival, konsyerto, parada kag iban pa nga mapampubliko nga lugar. Ini kabahin sang pagpamuno ni Police Brigadier General Josefino Ligan, Regional Director sa Police Regional Office 6, kag Task Group Commander naman nga mo si Police Colonel Wilbert Parilla, Officer in Charge sa Iloilo City Police Office. Pasalamatan ni ICPO Director Parilla ang komunidad, partner agencies, kag ang publiko sa ila kooperasyon agon mapabilin nga malinong ang selebrasyon sang dinagyang 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala sa may nadakpan na naglapas sa gun ban nga ginpatuman sa dinagyang festival ini ang suno sa Iloilo City Police Office matapos ini ang ginpatuman humalin sa tong Enero 15 tubtob Enero 25 kagabi sa pangkabilugan ng inmalinong kang matawhay naman ang festival sa diin wala sang major incidents nga na-record. Ginpasalig sang task group dinagyang nga komitido ang ila mga personnel agon mapabili ng kaninong sang palibot sa natapos nga kahiwatan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lakip ang Radyo Pilipinas Iloilo sa mga nagbuylog sa pagdulong sa mga nagakahalanabo sa selebrasyon sa 2026 Dinagyang Festival Highlights halin sang Enero 24 sa kasadyan sa Kabanwahanan Competition kag Enero 25 sa Dinagyang Tribes Competition. Madamo nga mga tumalanaw ang nagdayaw kag nagapresyar sa mga tribo gikan sa nanuhay-tuhay nga barangay kag eskwelahan sa syudad sang Iloilo. Lakip na diri ang mga nagpartisipar sa Dinagyang Tribes Contest kag kasadyan sa Kabanwahanan nagikan sa mga munisipyo kag probinsya. Madamo man ang mga balikbayan, foreign nationals kag lokal nga mga turista ang nagdugok sa 3 ka judging area sa Iloilo Freedom Grandstand, Corner Luna, Huerbana, La Paz. Lakip ang Iloilo Sports Complex. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:21. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ang inyo nabatihan ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Sumungad law sang Lunes, Enero 26. Nakita kadasig lang sang tiyempo. Tapos na dinagyang Chinese New Year naman kag pista sa kalendarya sa distrito sa Caro. Sa aton nga mga FB Live viewers, salamat gid sa inyo nga pag-upod kag pagpamati. Sa aton sini nga mga coverages sa Dinagyang Festival. Thank you gid sa inyo nga mga pagsuporta kag kabay pa nga move on na kita. Sa iban pa nga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Panginbulahan sa tanan nga mga winners sa Dinagyang Festival kag kasadyahan kag sa tanan nga partisipante, tanan kamo daog. Ang daog diri nga aton nga mga pumuluyo nga nalipay gid sa inyong matakom nga mga performances. Kita karon sa programa Iloilo Morning, ako nagid lamang inyo alagad ang inyong tagbalita. Aga Junel Maclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa,
Endoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.